guys, let's talk about interest ng mga online loan platforms. Ang dami ko pong kasi naririnig, sobrang taas. At meron po tayong viewer na nag-comment dun sa aking Facebook page. Sabi niya, Ate Red, hindi po ba control ng government yung interest ng mga OLAs? Yung iba, okay, legit, SEC registered, pero halos doble sa loan mo yung interest. Ilalagay ko na lang yung buong comment niya and let's talk about it. By the way guys, my name is Ate Red and I talk about online loan platforms on my channel with the purpose of, promoting financial literacy. Responsible borrowing kasi para sa atin naman yan. So, yeah, let's talk about interest. Ito yung sinasabi natin, hindi lahat ng SEC registered ay okay para sa atin. Yung iba, medyo, dapat talagang iwasan. And that is why, bago tayo mag-claim ng loan, chine-check natin yung terms and conditions. Kung hindi po tayo sang-ayon, then wag na nating i-go. Kasi may mga OLA naman na yung talagang pasok sa cap or sa ceiling ng interest rates na in-establish ni BSP or pinapatupad ni SEC. Meron po tayong ceiling or cap on interest rates na at the moment for loans na 10,000 pesos pababa at hindi po lumalagpas. Ito yung mga loans pala na non-collateral or yung mga loans na 10,000 pababa at hindi lalagpas ng 4 months yung term. Yung mga walang collateral, kasama na dito yung mga online loan platforms. Okay, yung ceiling on interest rates is dapat 6% per month nominal or 15% per month effective. Ano po ba yung pagkakaiba ng nominal tsaka ng effective? Yung nominal, ito yung sinasabi nilang interest like 6% daw, 2%, 0.5 per day, 0.2 per day. And notice, di ba, na meron pa silang dinadagdag. Like service fee, admin fee, processing fee. So, yung nominal per month, plus yung mga additional na dinadagdag pa nila sa loan, pinapatong nila sa loan, dito naman pumapasok yung effective. So, yung nominal na yan, plus, anumang gusto nilang idagdag ng mga processing fee, kung ito-total mo yan, hindi po dapat yung lalagpas ng 15% per month. So, pwede nilang sabihin 9% yung monthly interest daw, plus 6% na additional fees, or pwede nilang sabihin 0% interest, pero may 15 or 14.95 na service charge, yung gano'n. Bahala sila kung paano nila yan i-distribute or paano nila yan i-describe. Basta hindi po yan lalagpas ng 15% effective per month. That is why nakikita nyo yung iba. Say for example, sasabihin 0% interest pero service charge 15%. O, dyan. Ganun yung style. Pero may ibang mga online loan platforms naman na, napakawalang hiya, no? Sasabihin nilang 15% service charge. Pero may idadagdag naman silang mga electronic doctor, borrower's advantage bundle. And because of that, lumalagpas ng 15% per month yung loan mo. Yun yung hindi pwede. Kahit na gusto nilang sabihin insurance yan, kahit gusto nilang sabihin package, advantage package yan, para sa akin hindi tama eh. Dapat hindi pa rin sila lumalagpas ng 15%. So, yun yung mga OLA na para sa akin ay dapat nating iwasan. Ngayon, dito naman sa ceiling on interest rates, meron pong bago. Mangyayari to or magiging effective to April 1. Ngayong April 1, 2026, from 15% na effective, magiging 12% na lang. Yung nominal parehas pa rin, yung ceiling is 6%. Pero yung effective, yung lahat ng ipapatong nila sa loan mo for loans na 10,000 pababa at hindi lalagpas ng 4 months, dapat yung hindi sila lalagpas ng 12% per month. Okay. So, kahit na sabihin nilang 0% interest pero may service charge 12%. Pwede nilang sabihin 9% add-on rate and then may service charge na 3%, 12% pa rin yun. Or pwede nilang sabihin na, finance charge, 12%. Pero wala na silang dapat idagdag. Basta, for loans, effective April 1, 2026, for loans, 10,000 pababa, non-collateral, short term, 4 months and below, hindi dapat to lalagpas ng 12%.
So kung meron akong nakalimutang banggitin guys, please let me know in the comments below. Pag-usapan natin yan on my next video. Pero yun lang, meron namang involvement yung government natin sa interest ng mga online loan platforms. Yun nga lang, yung iba nakakalusot. So it is up to us to check and make sure na yung lalapitan nating OLA are those na komportable yung terms na tatanggapin natin or iti-take natin. So, I hope to see you on my next vlog and let me know kung may comments pa kayo.